So mga kaamiga-kaamigo, narito na po yung ibinabad ko na bigas overnight. So ayan, nahugasan ko na po siya. Nagdagdag lang po ako dito ng 2 cups para po sa paggiling natin. I-blend ko po siya. So before ko siya i-blend, may ginawa ako dito, may mailalagay pa po ako ditong kanin. Actually, hindi po ito bahaw. Bagong luto po yan, sinaing. Bagong sinaing ko ngayong umaga. Kasi kung gusto nyo pong hindi agad mapanis yung inyong kakanin, pag naglagay po kayo ng kanin na bagong saing, ito po ay tumatagal ng 3 araw. Good for 3 days po yung kakanin natin pag bagong luto ang ilalagay natin. Pero syempre, pag akong gumagawa, hindi po yan umaabot ng 3 araw na uubos po namin sa kakakain. So ayan. Para lang po magpalambot din, pampalambot din, kaya naglalagay tayo ng rice sa ating igigiling, sa ating i-blend na bigas. So ngayon, i-blend ko siya. Ang gamit ko dito na blender ay heavy duty po sa mga magtatanong. Mas maganda po pag heavy duty yung gagamitin yung blender pag magigiling po kayo ng rice para mas mabilis or pino yung inyong paggiling ng rice. Okay, so ngayon, mag-start na po ako. So ayan, maglalagay na po ako dito sa ating blender. So ayan, start ko na siya. So ayan, tapos na po tayong mag-blend. Set aside ko muna yung blender ko. So narito na yung aking na-blend na bigas. So ayan, ito na po yung na-blend ko na bigas. Ipakita ko lamang po sa inyo kung gaano siya kapino. Wala na po kayong masasalat na magaspang. Pinong-pino po yung aking pagkaka-blend. Ganito po ang ating pag-blend. Yung wala na siyang gaspang para mas masarap po yung ating puto bigas. So ayan, malinis naman po ang aking kamay at kami rin po ang kakain nito. So ngayon naman po ay ilagay ko na yung ating sugar po muna. Ayan, para matansya natin kung ilang gata ang ating ilalagay. Pag nag-melt din po kasi ang sugar, nadadagdagan yung kanyang water. So hindi po kailangan dito yung marami ang liquid na ilalagay natin sa ating puto. Antayin ko siyang mag-melt. So white sugar po ang ginamit ko dito. Pwede rin po kayong gumamit ng brown sugar o washed sugar. Then, i-add ko na po yung ating yeast. Ganon din po yung ating baking powder. So, hahalo-haloin ko lang hanggang sa matunaw bago ko idagdag yung ating gata. Ang ilalagay ko po dito ay kakang gata para mas malasa po siya. So, ayan. Gagamit ako ng wire whisk. Mas maganda pag ganitong nagminis, wire whisk ang ginagamit. So, ayan po. Tinutunaw ko na po yung sugar and then yung mga pampaalsa na aking idinagdag dito. So, ngayon naman po ay isisit aside ko siya at i-rest for 1 hour or hanggang sa mag-bubbles po yung ating puto mixture. Ibig sabihin, umalsa na siya. Okay na po yan. Balutin ko lang siya ng cling wrap or any plastic po. Basta ang importante
matakpan po siya para mas mabilis yung paalsa natin. Kasi ngayon po dito sa amin ay sobra pong maulan. Pag ganito pong nagpapaalsa po tayo ng mga niluluto natin, mabagal po, inaabot ng 1 oras kasi malamig po ang panahon. So, see you po mga ka-amigo after an hour. Ayan, iset aside ko na siya. So, ayan, malapit na po akong magluto ng aking puto. So, bago po yan, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano ko po siya iluluto. So, gamit po syempre yung ating steamer. Mayroon din po ako ditong yung naka-stand po siya. Ayan, ilalagay ko siya sa pinakagitna ng aking steamer. Then, gamit po yung aking bilao. Ito po kasi ay DIY. So, mayroon po talagang ginagamit na bilao nito. Pero since wala po kami, gumawa na lang po kami ng sarili namin. So, binutasan yan para yung singaw ng pag-steam makakapasok pa rin po. Then, gamit yung tela. Actually, ito yung sako ng harina. So, ayan. Pipiliin ko lang yung walang imprenta. Pero malinis po yan kasi nalabhan ko na po ito. Ngayon, dito ko po siya ibubuhos yung ating puto mixture. Pero bago po yan, kailangan po ilagay ko po muna siya sa steamer at dapat po yung tubig ay kulong-kulo para pag inilagay ko dito yung puto mixture niya, hindi siya tatagas. Kasi mainit na po yung ating katsa. Yung katsa pala ang tawag dito, oo. So, ayan, ilalagay ko muna siya sa ating steamer at papakuluin po siya na kulong-kulo po ang tubig. Dapat mainit na mainit po siya. So, ayan. Okay. So, ayan. Tumubo na po yung ating puto mixture. Tanggalin ko na yung kanyang cling wrap. Nagbubbles na po siya. So, ibig sabihin talagang tumubo na ng gusto yung ating puto mixture. So, gamit pa rin po ang ating wire whisk. Hahaluin ko siya. I-mix para maging, kasi na-stack po siya ng 1 oras. So, kailangan haluin natin siyang mabuti. Ayan. So, ready na po ito for steaming. Ayan, napakasarap po ng kakanin na ito, yung puto sa bilao. Lalo po't bigas yung aking ginamit dito. Gumagawa din po ako nito ng harina. Ito pong ginagawa ko ay pang mabilisan na. Kasi yung paisa-isang puto, matagal po ang proseso nun. So ito, isahan na. Ayan. So yan, i-steam ko na po siya. So, steam lamang po natin ito ng 30 to 35 minutes. Pero, i-check pa rin po natin kung luto na kasi nakadepende po yan sa rice. So, dapat po ang gagamitin nyo rin po na rice, pang pipiliin nyo sa pagbili ay yung maalsa na bigas. Maganda po kapag meron kayong mga suki sa palengke kasi magsasabi po talaga sila kung ano pong klase ng bigas ang magandang umalsa. Ayan. Okay, so ready na po ito. Ayan, naibuhos ko na po yung ating puto mixture. So, hindi ko siya lalahatin kasi aalsa pa po yan. So, ngayon naman po maglalagay po tayo ng toppings. Pero, ang gagawin ko po dito ay, ang ilalagay ko po dito ay yung salted egg. Pero nasa sa inyo na po kung ano ang gusto nyo pong ilagay. So, yung iba po, naglalagay po sila ng bacon or yung mga clamshells, mga seafoods, tulad ng hipon. Pero sa akin po, salted egg lang po at saka butter po. Cheese ang ilalagay ko dito. So, ayan, scattered ko lang po siya. Actually, lumulubog po yung ating inilalagay dito na toppings. Pero okay lang po yan kasi pag nakain naman po natin, malalasahan din po natin yan. Ayan, nasa ref po kasi yung aking salted egg, kaya malamig siya.
Ayan, in-scattered ko lamang siya. Ngayon ay steam na po natin siya ng 30 to 35 minutes. Ayan, tatakpan na po natin siya. Hindi ko na po lalagyan to ng flow. Okay lang po yan. Kasi isang salang naman po yan. Okay, so antayin natin ng 30 minutes. Ito na po yung ating puto sa bilao. Ayan, luto na po, usok-usok pa. So ngayon po ililipat ko po siya sa ating bilao dito na may dahon ng saging. Sasapinan po natin para mas masarap po siya. Pandagdag aroma din po yung ating dahon ng saging. So nailipat na po natin siya sa ating bilao. Ngayon naman po ay magpapahid po tayo ng margarine. Pwede rin pong butter ang ipahid ninyo. Yan. Nabitak yung ano dito, yung gitna. So suggestion ko po sa inyo, kailangan palamigin po muna nyo bago siya ilipat sa bilao para hindi po masira. Ayan, anyway, pang merienda lang naman po namin siya. So after po nyan, gagadgaran ko po siya ng cheese. Ayan. Any brand po ng cheese, pwede po natin ilagay. Ayan. So, mayroon na naman po kaming masarap na merienda. Tamang-tama po, maulan po dito. Partner sa kape. Ayan. So, hindi kami masyadong maglalagay ng cheese kasi pangkain po namin ito. Hindi mahilig sa cheese yung asawa ko. So, pag ito po ay pangbebenta nyo, kailangan islice nyo na po yan. Para kakain na lamang po si customer pag na-deliver nyo. Ayan. Kasi buong isang bilao po kasi ito. Hindi katulad ng paisa-isa, bite size. So, ito, kailangan natin siyang hiwain. Ayan. Napakasarap po nito. So, tama na yan. Magdagdag ulit ako. Parang nawala yung ano dito. Cheese sa gitna. Sa gilid. Mas maraming cheese kasi mas masarap. Pero sa mga nagkakaedad kasi, hindi na masyadong kumakain ng cheese. Ayan. So, sayang. Ayan. Mayroon na po tayong puto sa bilao. Napakasarap po nito. Okay. Ayan. Ngayon naman po ay titikman na po natin yung ating puto. So, puto bigas po ito ha. Napakalinamnam po niya. Kasi naglagay po nga po ako dito ng rice. Yung bahaw. Ayun. Kanin. Bagong luto yung kanin. Ang sarap. Yung salted egg at saka yung cheese po. Perfect combination siya sa ating puto na malinamnam. So, sabi ng asawa ko, kaya daw niyang ubusin to, gusto niyang imukbang. Paborito kasi niya yung puto. So, ayan, ibebenta ko to sa kanya. Sabi niya, papakyawin niya. Napakasarap po niya. Mainit-init pa. Ayan. Isa na naman pong pangkabuhayan recipe ang naibahagi ko po sa inyo ngayon. So ngayon, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please do like, share, and subscribe na po. Habibis Cuisine. Marami po kayong matututunan. Bisitahin nyo po lagi yung aking channel sa gustong mga magnegosyo, yung gustong magkaroon ng pagkakakitaan. Lalo pat paparating na po ngayon ang Pasko. Ayan, subukan nyo na po ito.
Mabilis ang proseso po kaysa po yung paisa-isa nating pagsalang sa ating mga cup molders. Ito po ay isang salangan lang. 30 minutes lang ang pagluto. So, mabilis siya. So, ayan. Hindi ko na po patatagalin. At naggugutom na yung asawa ko. So, ngayon, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.